Sasama ako. Umiiyak na pakiusap ni Kiko. Lumuhod ako at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mukha niya ang nagbigay sa akin ng lakas noong wala akong maalala. Ngayon, ang gagawin ko para iligtas siya. Kiko, ikaw ang tapang ko. Pero ngayon, kailangan kong maging halimaw para sa inyo. At hindi mo dapat makita yun. Magtago ka. Bantayan mo si Lola Rona. Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Hinalikan ko at naglakad. Tungo sa kalaliman ng ilalim ng tulay. Ilang sandali pa, dumating ang isang itim na sedan. Pinatay nito ang ilaw bago pumasok sa lugar. Bumukas ang pinto at lumabas si Soren. Naka-Amerikana pa rin siya, pero gusot na ito at maluwag ang kurbata. Kurbata, ang mukha niya ay payat at may itim sa ilalim ng mga mata. Nang makita niya ako, nakatayo sa dilim, suot ang duster na puno ng putik. Ang buhok ay gulo-gulo at ang balat ay puno ng galos. Napaluhod siya sa sedan. Ang bago ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng basura sa katawan ko. Naramdaman ko ang pagyugyog ng balikat niya. Umiiyak ang matapos na abogado. Akala ko na wala ka na talaga. Hikay niya. Hindi ako umiyak. Ubus na ang luha ko. Hinawakan ko ang balikat niya at itinayo siya. Tama na ang yak, Soren. Hindi luha ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ang utak mo. Kailangan ko ang ebidensya. Pinunasan niya ang luha niya at tumango. Nagbago ang anyo niya. Bumalik ang pagiging professional. Nasa akin ang files, Mira. May nakuha akong witness. Si Nurse Maika. May recording siya. Pero kailangan natin itong ipresenta ng tama. Hawak ni Leandro ang board. Hawak niya ang media. Hindi tayo dadaan sa board, sagot ko. Ang mga mata ko ay kasing lamig ng bakal. Dadaan tayo sa pinakamaingat na paraan. Sa 20 bukas, doon ko sila wawasakin. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Nandito ang lahat. Pero Mira, delikado. May mga bayarang tao si Leandro na umiikot. Alam ko. Kaya nga kailangan nating naputo ng sasabihin ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Yung cellphone na hiniram ko lang kanina sa tindahan at iniwan ko kay Aling Rona para makontak nila ako kung may emergency. Mabilis ko ito sinagot. Naina, papunta na kami. Lumit ako sa sarili ko ng sagot. Ang narinig ko ay isang tawa. Isang tawa na magaspang at nakakapangilabot. Hello, Mamira. O dapat ko bang tawagin Beth? Nanigas ang dugo ko. Kilala ko ang boses na iyon. Iyon ang bodyguard sa palengke. Nasaan sila? Tanong ko. Ang boses ko ay nag-email. Nandito. Ang babaho naman ng mga kaibigan mo. Lalo na itong matanda. Itong matanda. Inay. Nanay Beth. Tulong. Ang sigaw ni Kiko ay tumago sa telepono at sumaksak sa puso ko. Rinig ko ang tunog ng sampal at ang pag-iyak ng bata. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw ko na ikinagulat ni Soren. Anak, makinig ka, Mira. Sabi ng lalaki sa telepono. May deal tayo. Pumunta ka sa lumang pantalan ngayon din. Mag-isa. Ibibigay mo ang sarili mo at bubuhayin namin ang mga daga na to. Pero kung magsasama ka ng pulis, ipapakain ko ang batang ito sa mga pating. Namatay ang tawag. Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa semento. Basag. Parang ang mundo ko. Mira, anong nangyari? Tanong ni Soren. Tumingin ako sa kanya. Ang plano ko na dumaan sa ilang na paraan. Ang plano ko na maghintay hanggang bukas. Lahat yon ay naglaho. Hawak nila si Kiko, bulong ko. Nagdilim ang paningin ko. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas maitim. Wala nang negosyante. Wala nang abogado. Ang natira na lang ay isang ina na inagawa ng anak. Soren, sabi ko. Habang sumasakay sa kotse niya, ibigay mo sa akin ang manual. Kung
Pero Mira, hindi ko naman yung uwarin niya. Matututo ako. Sagot ko sa ang baril na nanginginig sa akin. Layas! Layas! Alis! Piliin mo o panonoorin mo siyang mamatay. Pumili ka ba? Umalis Isang ka! lang ang katapat ng buhay ng batang basurerong ito. Ang boses ng bodyguard ni Celestina ay malamig at puno ng pangungutya. Bawat salita ay parang latigo ng mga sa bata. Alat ng dagat at nabubulok na kahoy ay sumasakal sa aking hininga. Sa paanan ng lalaki, nakita ko si Kiko. Ang aking munting bayani ay nakagapos. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pasa at ang kanyang labi ay dumadaloy ang sariwang dugo. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Mga matang nagsasabing, huwag akong susuko. Sa tabi niya, si Ate Mona ay nakasalakak sa sahig. Humihik na wala ano dahil sa pusa sa kanyang bilis. Isang spray, spike ready na. Mag-gusto na lang. Huminga ako ng malalim. Pilit ang pinakita sa aking mga tulog. Sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na tabo. Unang kulay nila, may inigay sa aking likod. Noong isang gabi, para pang kulay sa aming pangarap. Ang krayo lang yon, na simbolo ng isang payak na kaligayahan, ay tila isang napakabigat na pasanin ngayon, kumpara sa baril na nakasukbit sa aking tagiliran na ibinigay ni Soren. Ilabas mo ang panulat, sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Pakawalan mo ang matanda. Ngayon din, tumawa ang bodyguard. Isang tawang walang kaluluwa. Sinipan niya ng bahagya ang binti ni Kiko na nagdulot ng isang malaking pag-umat na lakas. Ang sakit na yun ay mas masakit pa sa anumang balisong na itinusok sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang panginginig ng aking mga balik na nagnalaman isang bulot ng kamas. Ngunit pagkalit ko ang aking sarili sa kaligtasan nito. Huwag po ang kamayan. Mahinang ungol ni Kiko mula sa kanyang busal. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles ng transfer of assets. Ang mga dokumentong ito ang bunga ng 10 taon kong pagpupuyat, pagtitiis, at pagbuo ng isang imperyo. At ngayon, sa isang pirma, lahat ng yon ay mawawala. Mawawala ang Castillo Maritime. Mawawala ang aking kapangyarihan. Nang hawakan ko ang phone, nararamdaman ko ang pag-ibig ng paligid. Ang tulog ng sapatos na mamahalin ay umunong sa sekreto ng bodega. Ang pagkakas ay may mga pagkayat. Isang pinagkati ay pagkakit ng aking puso sa to. Ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot. Matalino ka talagang lalaki. Kahit kailan, hindi mo hinayaang manaig ang emosyon sa negosyo. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Nagpapakabayani para sa isang batang pulubi. Dahan-dahan akong lumingon. Sa anino ng bodega, lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Malinis ang gupit, mabango, at may ngiting. Akala ko ay sa akin lang nakalaan noon. Si Marco. Ang asawa kong inakala kong namatay na. Ang lalaking naging dahilan ng aking bawat panalangit. Hindi ako makahinga. Ang sakit na naramdaman ko noong ihulog nila ako sa bangin ay wala pa sa kalangkingan ng sakit na nararamdaman ko ngayon habang nakikita siyang buhay, humihinga, at kasabwat ng aking mga kaaway. Marco, bulong ko. Bakit? Bakit? Dahil nakakasakal ka, Mira. Masyado kang perpekto. Masyado kang matalino. Sa tabi mo, para lang akong isang anino. Gusto ko ng buhay na ako ang hari, hindi yung tagasunod nila.
Sagot niya nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking baba. Ang kanyang haplos, dati ay tila sakla, ngayon ay parang uod na gumagapang sa aking balat. Pinirmahan mo ang mga ito at hayaan naming mabuhay ang bata. At pagkatapos, maaari ka nang bumalik sa putikan kung saan ka nararapat. Doon ka naman masaya, di ba? Kasama ang mga basurang tulad mo. Tinitigan ko si Marco ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa aking puso ay tuluyan naging abo. Wala nang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inanghandang sunugin ng mundo para sa kanyang anak. Dahan-dahan ko pinulapat ang panulat sa papel. Ang bawat kurba ng aking kurma ay parang pagluto ng sarili kong libingan. Ngunit habang ginagawa ko yon, nakita ko ang refleksyon ni Kiko sa makitab na ibabaw ng mesa. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Nang matapos ang huling titik, binitiwan ko ang panulat. Ayan na, kunin niyo na ang lahat. Kunin niyo ang kumpanya, ang pera, ang mansyon. Pero ibigay niyo sa akin si Kiko. Kinuha ni Marco ang mga papeles at tinignan ito ng may kasama.